Magandang araw sa inyo mga kapatid at welcome dito sa Ugnayan. Ako nga pala si Father Bobby De La Cruz. Ako ang Priest in Charge sa Lakbay Program, isang support and recovery program para sa mga nalulung sa pinagbabawal na gamot dito sa Archdiocese of Manila. Ako nga pala ay isa ring recovering drug addict. 1994, nasa kalagayan ako na kung saan ako rin ay litong-lito. Pwede kong sabihin, that time na very obvious na hindi ko talaga makayanan na bumangon sa kinasasaglakan ko. During that time, obvious na wasak na yung aking buhay, yung kaugnayan ko sa aking pamilya ay wasak din. At obviously na sinasaktan ko yung sarili ko at pareho ng sakit na dinadanas ko ay dinadanas din na aking pamilya. During that time, ako'y piyansado lamang sa kulungan. Labas-pasok din ako sa kulungan dito sa Maynila. Pero yung huling aresto ko, ako'y nakapagpiyansa. At sa hindi inaasang pangyayari, napunta ako sa simbahan at meron dun evangelization. Kahit na obvious yung aking kapahamakan na kung saan ito yung aking kinalalagyan at hindi ko maibangon ng aking sarili, pero patuloy pa rin i-deny ito. No? Sa kabila ng lahat ng ito, pinili ko pa rin na huwag isipin na ako'y drug addict. Hanggang sa dumating sa punto na itinagpo ako ng Panginoon sa pamagitan ng isang evangelization. So mayroong kapangyarihan, no, na magbabangon pala sa akin doon, sa aking kinalalagyan, at magbabalik sa aking katinuan. Dito ko umasa. Ito yung ikalawang hakbang, no, na maniwala dito sa kapangyarihan nito, na higit sa akin na magbabangon sa akin. Pwede ko sabihin during that time, no, nung makita ko talaga ang katotohanan sa aking sarili, at ito ang mahalaga dito sa ikalawang hakbang, ang pagiging tapat. No? Makita talaga kung ano yung tunay na aking realidad, ano yung aking kinalalagyan. Kasi that time, pwede kong sabihin, nandun na ako sa kalagayan ng resignation. Ibig sabihin, hindi ko na pinangangarap pa o maasa pa na bubuti ang aking buhay. Kung tutusin, tutuluyan ko na nga lang eh. Dahil nagtutulak din ako ng mga panahon na yun, gagawin ko na lang big time para kahit pa paano magagawa ko lalo yung gusto ko. Pero yung matinong buhay, yung buhay na kung saan respetuhin ako, magkakaroon ng kapanatagan, may seguridad, mabuting pamilya. Ang lahat nito ay sinantabi ko na. Hindi ko na inasa ang mangyayari ito hanggang sa punto na meron nga nagpahayag sa akin tungkol sa kapangyarihan nito. Ang kapangyarihan nito para sa akin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At dito sinimulan ko maging tapat. Tanggapin kung ano yung kalagayan ko, magkaroon ng konting kababaan ng loob, nahingi ng tulong ng Diyos nito. Ikalawang mahalaga sa hakbang nito ay magkaroon din ng bukas ng kaisipan. Ibig sabihin, maging bukas sa mga posibilidad na gagawin ng Diyos sa kanyang pagkilos. Obviously, hindi ko alam kung paano ako magbabago. Marami ng programa ang pinagdaanan ko. Galing ako sa rehab. Hindi lang rehab, mga doktor, mga pinagdaanan ko. At siyempre, andyan yung influensya ng aking pamilya. Hanggang sa dumating nga sa punto, ayaw na akong tanggapin mo dito sa rehab na kung saan doon ako yung natapos. Hindi ko akalain, natatagpuin pa rin ako ng Diyos nito. Sa kabila ng marami kong pagtataksil, ginawa ko yung gusto ko, naghihintay pala sa akin ng Panginoon. Kailangan ko lang maging bukas sa kanyang plano sa akin. Nagtiwala ako, well, kung tutusin, wala na akong choice nun eh.
pinayag sa akin na mayroong posibilidad may buhay after addiction. At sumugal ako dito. Pinaniwalaan ko itong kapangyarihan nito. Ikatlo ay yung kumilos, no? Magkusang loob na kumilos talaga sa udyok ng kapangyarihan. Kung tutusin, wala sa guni-guni ko ang maging pare. Hindi ako religyoso, ganun din ang aking pamilya. Hindi ako nagsisimba. Sa dami ng karahasan, sa dami ng mga pinagdaanan ko, napakahirap sa aking maniwala na mayroong Diyos. Pero may mga tao na nagkusang loob at nagbigay ng sarili nila para sa akin. Sa kabila ng marami kong nakitang kasamaan, may mga tao palang may mabubuting loob. At sila'y nagpahayag sa akin tungkol sa kapangyarihan na ito. At kung ba nga, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Naniwala ako, no? Nagbukas nga ang aking kalooban sa mga posibilidad na yun at nagsimulang kumilos. Hindi na ayon sa aking desisyon, kundi sa kalooban ng kapangyarihan nito, sa kalooban ng ating Panginoon sa Kristo. Tuloy humantong ako sa pagpapari. At ngayon, ito ang aking ginagawa. Patuloy ko ring tinutulungan yung mga tao na nalulundin sa bisyo na ito. Alam ko na may pag-asa. No? Alam ko na mayroong buhay pagkatapos ng addiction. Ang mahalaga nga lamang ay unang-una, maging tapat tayo sa ating tunay na kinasasadlakan at maging bukas dito sa kapangyarihan nito at maging handang kumilos sa kanyang udyo. Maraming pong salamat. Sana pagpatuloy natin itong ugnayan na ito. Kasi sa totoo lang, ang pagbabago ay hindi natin magagawa mag-isa. Mahalaga na magtulong-tulong tayo. Dahil may magagawa ang bawat isa, no? Nakakulangan ng iba, merong pwedeng punuan ng iba. Maraming salamat po sa inyo lahat.